Good morning! Okay, for today's ulam nga, ang lulutuin ko naman ay masabaw-sabaw, masarap sa pananghalian, lalo na kung ang manananghalian nito ay mga nagtatrabaho. Siyempre, mas marami makakain at nagpapamanumbalik ng lakas kapag ang ulam ay may sabaw. Ewan ko lang sa iba, pero basta dito sa amin, mas marami talaga sila nakakain, lalo na ang aming mga itlugan, mas marami nakakain kapag ang ulam ay may sabaw. Siyempre, hindi lang basta-basta may sabaw, dapat masarap at masustansya din. Kaya naman dito ay unahin ko na yung mga gulay na nagbibigay sustansya talaga sa lahat ng lutuin. Kung napansin nyo nga, aking repolyo ay napakalaki at talaga namang medyo sira na nga yung outer part niya, pero tinanggal ko lang naman yun ng kaunti. Yung iba itinira ko na hindi pa naman siya sirang-sira at pwedeng-pwede pa talaga. At dito naman ngayon ang mga Baguio beans. Marami-rami to dahil paborito to na aking maliit na itlukan. Paborito nila ang repolyo at Baguio beans. Napaka-satisfying nga ng pagtatanggal ng gilid nito. Ganito kasing paglilinis ng Baguio beans at gustong-gusto rin itong gawin ng mga bata. Kaya lang sa ngayon hindi ko na sila pinatulong dahil naggagayak naman sila para sa school. Habang naggagayak na sila ay magluluto naman ako ng pananghalian namin. Pananghalian namin dito sa bahay at syempre pananghalian na rin naman nagtrabaho. Kukunin to mamaya dito ni Papa B bago niya ihatid yung mga bata sa school. Yes, tama po. Ihahatid niya muna dun sa mga nagtrabaho at babalik siya dito sa bahay para maghatid naman ng mga bata at hindi na siya babalik dun sa site. Kasi sasolohin ko siya mamaya kaya nga pahigupin ko ng sabaw eh. Chas! Joke lang yan! Ang totoo niyan, may iba pa kasi siyang pupuntahan pagkahatid niya sa mga bata. At iba nga kasi ang way nitong paghahatiran ng pagkain nila at iba rin yung way ng school at papunta dun sa kanyang pupuntahan. Kaya naman ay dito na muna siya magla-lunch bago siya umalis. Pagkatapos ko nga dito sa gulay, isusunod ko naman itong aking pampalasa, ang siling haba, sibuyas, at yung bawang dyan, hindi ko na isasama yan. Ewan ko ba bakit siya napasama sa video, pero hindi ko na isasama yan. At nga pala habang pinapakuluan ko nga yung karne sa pressure cooker, ay nilagyan ko na yun ng asin at ng luya, kaya naman wala na akong luya dito. At ito naman, bumili nga rin pala ako ng saging saba para dito sa aking nilaga kasi ito talaga ang nagbibigay ng manamis-namis na sabaw sa nilaga. Kaya naman hindi talaga pwedeng mawala to. At syempre ang aking boys, kapag sinabi kong nilaga ang ulam, hinahanap talaga nila ang saging. Kapag ganitong nilagang sa baboy kasi ang aming ulam, ang kakainin nila na aking mga boys na itong saging, sabaw at mga gulay. Gawa ng hindi kasi talaga sila kumakain ng baboy. Hanggang ngayon hirap pa rin talaga akong pakainin sila ng baboy. Pero okay lang din dahil naging mahilig naman na sila sa gulay. Ngayon naman pagkatapos kong ihanda yung aking mga gagamitin sa pagluluto ay magigisa naman ako. Pero bago ang lahat nga pala, bago ako magisa dito ay nagsalang na muna ako ng aming kanin. Mabilis na nga lang tong pagigisa na to. Hintayin lang na kumulo ulit. Gawa ng malambot na rin naman na yung karne. Na pressure cooker ko na. Pero syempre bago ko tinuluyang pressure cooker yan, ang unang sabaw ay tinapon ko na muna. At itong pinaserve ko na lang ay yung pangalawang sabaw. Sa ngayon hindi ko muna nilagay yung sabaw. Ang karne lang muna ang ginisa ko rito sa aking napakaganda naman talagang kaldero. Chos. Golden pa yan. Chos. At nga pala, naglagay din ako ng buong kamatis dyan kanina pag pressure cooker ko para malasa na rin yung karne. Sa ngayon nga, habang sinasangkot siya ko yung karne, ay ilagay ko na muna sa ibabaw ang saging. Pagkatapos ay tatakpan ko muna and hintayin ko na medyo mag-dried out yung pinaggisahan ko sa kanya. Medyo nagda-dried out na ng kaunti at ang bango-bango na talaga dahil medyo luto na rin yung saging. Binuksan ko nga para ilagay na rin itong mga Baguio beans para habang hinihintay ko na mag-dried out yung pinaggisahan ko sa kanya ay medyo lumambot na rin itong Baguio beans para mamaya paglagay ko ng sabaw ay mabilis na lang, pagkakulo ay pwede na. Tiyanak ko rin yung kanin namin ay tamang-tama naman, aluto na. At sa puntong to ay nilagay ko na rin yung itinabi kong sabaw kanina. Mabilis na lang siyang kumulo, gawa ng mainit na yung sabaw na nilagay ko. Tapos yung mga gulay nga na nauna ay medyo malambot na. Sinunod ko naman itong repolyo. Ang gusto ko kasi rito sa gulay ay kailangan lutong-luto. Kasi yung aking mga boys ay hindi pa talagang la-appreciate yung mga half-cook lang. Kaya naman ay niluluto ko talaga maigi pa yung gulay para mas marami silang makain. Gawa ng hindi nga kasi talaga sila kumakain ng karne. At ayan, ready na ang aking sabaw. Napakasarap na at ang bango-bango na nga talaga. Tamang-tama dumating na rin si Papa B. Kaya naman pinauna ko na siyang mag-lunch. Pinasabay ko na sa mga boys. Aktong 11 AM nga ay nandito na sa bahay sa Papa B. Kaya naman kumain na muna siya. Pagkatapos pala ay hinatid niya na muna yung pagkain ng aming malaking itlugan doon sa site. Para pag nag-break time, sabay-sabay na silang kumain doon.
At habang hinahatid naman niya yung lunch noon sa site, ay itong mga estudyante namin ay kumakain pa dahil napakahinhi naman talagang kumain ito, lalo na ang aking firstborn. So, tapos na nga ako makapagluto at nahatid na rin sa school ng aking mga itlugan. Kaya naman ay break time muna para kay Mama Ange. Si Bunso na nga lang natira dito sa akin. Pagkatapos ko nga ritong gumawa ng juice, ay pakakainin ko rin siya. At pagkatapos ay patutulugin ko muna siya para makapagpahinga naman ako ng kahit na 1 oras. O, 'di ba ang sarap humigop ng melon juice, Chas. Habang ini-enjoy ko nga pala kanina ang aking melon juice, ay may kumatok. Kumatok si Kuyang Rider, ang suki kong rider. At ito na nga dumating ang aking sweldo. Ang sweldo ni Papa B sa aking pagluluto ng kanilang tanghalian. Chos. O diba, nagluto ka lang, may sweldo ka na. Chos! Pero hindi, ang totoo talaga nito. Ang salamin ko kasi, ang una kong nabiling salamin ay kinakalawang na dahil metal na ang aking nabili. Dahil inisip ko noon na mas matibay. Pero dahil napakapawisin ko nga ay ayun, maaga siyang bumigay. Talagang kinalawang na talaga yung gilid niya, nagta-tarnish na. Dahil sa sobrang mapawisin ko nga. Kaya naman nung 99, meron akong na-add to cart. Meron akong na-check out pala na glasses ng Guess. Galing sa Vision Express. Nag-sale kasi siya ng up to 40% off. Kaya naman ay, at naisip ko nga na baka pag mas mahal ay mas magtatagal, mas matagal siyang masisira. Oh, no, alis ka dyan! Ganda! At ito nga palang napili ko ay plastic frame kasi naisip ko nga yung metal frame ay mukhang hindi talaga siya akma sa akin dahil napakapawisin ko nga. Ayun lang, salamat sa panonood. Bukas ulit!